Good morning everyone. Ayan, linggo. Linggo alam ko, linggo dyan, ano. Almost finished, Sabado po dito ngayon. Malapit na kami matapos din sa Pag-ayos ng Church. Yung pilot po muna yung service natin. In other words, ay gusto muna natin na subukan and then pagdating po ng last Sunday ng September, yun po yung grand opening dito po sa JA1 Quebec. Ito po yung sa Saguenay, no? Labay. Yan, Labay. Saguenay, Labay. Ano ba tawag doon? JA1 Saguenay, Labay, Quebec. Yan. And next week po, ayusin po natin yung mga papers. Please do pray for me, for us here. God is going to do great things. Ayan. Salamat kay Shirley, kay Raskin, at sino pa ba ito? Mark Vincent Mendoza Loba, kay Riziel Mascarinya Oliva, Sister Jen Bulak Sio Salayo. Ayan, nako, nagtanim agad si Jen. God bless you more. Lerma Rakasa, Reb Esper Cabangon Matris, Talen Gaila, Jenny Karandang, Rowena Bautista, Marilu Calves, Pastora Malu Calves, Jimmy Platon Karandang. Yan, ayan. Jenny pala, Jenny. God bless you. God bless everyone. Happy Sunday. Yan. Yung mga pastor, pag-pray din natin yan. At lahat po ng gawain, ano. At sa oras na ito, alam kong sinasamahan po tayo lahat ng ating Diyos. Naku, hi, Pastor Jaime Mangubat, na miss ko na kayo. Jade Barros, Ray Manalo, ayan, at napaagap tayo ngayon ng konti kasi nga ay merong pong pagpipray sa birthday celebration. Reb Nova Magnaye, kaya medyo parang nagmamadali, no? Remy Manalo. At ituloy na po natin, Rona Abantok Hendrano, God bless you. Ituloy na po natin, lagay po natin ang ating the winners that quit. Mga mananagumpay na nagkukwit. Bakit nga ba magkikwit? Di ba ang quit ay negative? Well, tinan natin kung saan ito magkikwit. Ang ating pong pinaka-verse ay ito po, Matthew 21, verse 28 to 31. Actually, mahaba yan, no? Doon sa ano natin, konti lang nakalagay. Sabi, Jesus said to his critics, "Tell me what you think of this parable. There once was a man with two sons. The father came to the first and said, 'Son, I want you to go and work in the vineyard today.'" Yan. At ang sabi po dito, verse 29, and the son replied, "I'd rather not." But afterward, he deeply regretted what he said to his father and changed his mind and decided to go to the vineyard. Then the father approached the second son and said same thing to him. The son replied, sige, punta ka, magtrabaho sa vineyard. And nag-replied siya, "Father, I will go and do as you said." But he never did. He didn't go to the vineyard. Hindi naman, ano lang yung salita lang pala, hindi naman niya tinutuon. No? Yung plural form ng quit are quitters. A person who gives up easily or does not have the courage to or determine to finish a task. Yun po yung quitters. Pero ngayon, medyo ibahin natin na. Yan, salamat Pastor Jaime, na-miss mo rin pala ako. Akala ko ako lang nakakamiss. Ayan, Francisca Mali, God bless you. Rona, and si Babes Rosel, God bless you, at Sister Baby. Pastora Ami Di Castro, Karen, Tuding Brocal, Alma De Leon, Lisa Bonilla. Ayan, at salamat po sa inyong oras. Pagbati lang po sa kanilang lahat. Well, meron palang word na quitters, pero tayo po manalangin. God, we thank you, we bless your holy name. Be with us as we continue to know you more in a deeper and personal way. Let your name be exalted in Jesus' name. Amen. Pwede palang dumating na maging quitter ang isang mananagumpay. Kailan tayo magkukwit? Negatibo po nito ay hindi niya kinukumpleto ang task. Pero may mga area ng buhay natin na dapat tayo mag-quit. Yun po ang naintindihan ko. Pagkatapos po natin malaman ito, mari sabihin na natin na katulad tayo ng isang anak, hindi po ako pupunta pero tumuli din pala siya bandang huli. Nagbago ang kanyang isip. Siguro ito na yung oras para magbago ang ating isip at tignan kung ano talagang plano ng Diyos sa atin. Jonathan Soriano, pagbati lang po, no? And Josephine Bagsit, and Rosario Dicena. Naku, salamat sa inyong mga oras at panahon.
Ang sabi, the question is, what is our task today? Ano ba ang task na binigay ng Diyos sa iyo? Is it God's task or personal task or the devil's task? Alin ba yon? Alin ba doon? Yan ba ay tinuturo ng Diyos sa iyo at pinagagawa sa iyo? Baka hindi naman. No, baka ang kaaway. Yan. Oy, nako, sobra na ha. Dami na yan, ano ha. Mirasol ha. Nagtanim ka na nga. Nakita ko kanina, more blessing din sa'yo. Nagtanim ka pa rin ngayon. God bless you more. Ano yung task ng Diyos sa atin ngayon? Ito ba task ng Diyos sa akin? Ito ba yung sarili kong lang task o galing sa kaaway? Well, look at it. Colossians 3:5, live as one who has died to every form of sexual sin and impurity. Live as one who died to diseases and desires for forbidden things, including the desire for wealth, which is the essence of idol worship. Ayan, meron palang ikikwit. At nakalagay po sa verse na ito. Tatlo yan, ha? Tatlo yan. Bumati lang tayo saglit, Sister Claire and Marilu Abril. God bless you. So in other words, these are really important. Sobrang importante po yan. Ano? Tingnan po natin. Number one, i-quit na natin ang sexual sin or impurity. Tama na sa impurity. Mag-quit na ako dyan. Ang isip ko ay bumalik na sa kabanalan, kalinisan ng buhay. Tama ho yan. May mga tao kasing napapamali ang tingin, akala nila part lang ng buhay nila, akala nila okay lang ito dahil nakakapag-repent naman. Well, itigil mo na yan dahil po ang sexual sin at impurity hindi maganda bilang isang Kristiyano. At pagbati ko po kay Alma de Leon, ayan, maulan pala dyan sa Lucena ngayon. Oh. Titigil in Jesus' name, amen. Agree ako dyan. In other words, sa totoo lang, sexual sin is not really part ng sistema ng buhay ng isang Kristiyano. Hindi at hindi dapat. Hindi po natin hayaan na tayo ay lunurin ng impurity. Pag sinabi natin sexual sin, ito po ay patungkol po sa mga lust of the flesh. Pag sinabing impurity, ito po ay patungkol sa mga bagay na hindi ka nais-nais sa harapan ng ating Panginoon. Sa totoo lang, no? At bumati ulit tayo. Ken, kumusta na ikaw? Di matatak. God bless you, Ken. Pangalawa ay desire for wealth. Hindi po masama maging mayaman. Pero pag ang essence nito ay maging idol worship, wala ka na inisip kundi yumaman, magkapera, at kung paano magkapera, at hindi mo na naisip na kayang ibigay at pagkalob ng Diyos yan, dumadating ka sa punto na ang utak mo, utak pera na. No? Hindi dapat ganyan. Nagiging idol worship po yan. Mag-quit na tayo dyan. Isipin natin, the Lord can supply all our needs as we serve Him. Pag ang isang tao natutong mag-serve kay God, the Lord will bless you more. I believe it with all my heart. Alam niya kung paano magtanim. Colossians 3:6, when you live in these vices, you ignite the anger of God against this action of disobedience. Pag dito tayo nabubuhay, nako, sa totoo lang, ginagalit natin ang Diyos. So, kung magiging quitter na ako sa pagkakaroon ng impurity of life, no? Doon na ako magiging quitter na ako. Quitter na ako sa idol worship ng pera, no? Quitter na ako sa lahat pa ng karumihang ginagawa ng kaaway sa buhay ko. Kailangan nating mag-quit diyan, ano? Kailangan itigil na natin 'yan. So ang isang mananagumpay, nagku-quit siya sa mga negatibong bagay, ano. 'Yun ang kanyang ipinag-quit. And then sabi pa rito yung pangatlo ay mouth disease. Meron pong disease mula sa bibig. Colossians 3:7 hanggang 9, verse 7 and 8, that's how you once behaved. Ang ganda noon ng iyong pagkatao eh. Maayos ka na eh, no? Ayan, balikan lang natin mga kapatid natin. Eliza Eric Ramos, more blessings sa iyo. Ayan, ako, salamat naman at mabuti ang iyong buhay, Brother Ken. Kung tutuusin, ito ang gusto ng Diyos na mag-behave tayo. At dati naman, behave na tayo. Characterized by the evil deeds. But now, it's time to eliminate them from our lives. Once and for all, tanggalin na. Ano yun? Angers, fits, rage, all forms of hatred, cursing, filthy speech. Tigil na ang pagmumura, tigil na yung mga filthy speech na yan, tigil na yung pagkasama ng loob, tigil na yung galit,
Titigil muna natin yan. Mag-quit na tayo dyan. Hindi yan part ng sistema ng buhay Kristiyano natin. Di ba, Janus? At salamat, sweetheart, Rev West sa Abat, at sa pagmatinding amen niya. Yan ang kailangan ko, mga ganyan. No? Hallelujah! Alice Barrias, more blessings sa iyo. Ituloy po natin, and lying. Yan, talaga yan po yung mga mouth disease na lumalabas sa atin. Ang bilis magsinungaling. Ang bilis magsabi ng mali. Lay aside your old Adam self with masquerade of distinguished. No? Sa totoo lang, I need to move in a real and wonderful life. That's what I need to do. Bawat araw, bawat pagkakataon. At ituloy po natin. At po sabi, yung person po na-realize niya, nag-quit na siya sa kanyang maling pag-ayaw sa kanyang ama. Ayaw ko po. Sinabi niya, maglingkod ka sa field. Mag-ayos ka doon, trabaho ka doon. Ayaw ko po. Pero sa kanyang paglalakad, nag-quit siya sa sinasabi niyang negatibo at ayaw niya, bumalik siya. Ang una niya naisip, he deeply regretted what he said. O, di ba? Tigil na. At tama na. We need to keep going on. We need to see what the Lord is trying to tell us. We need to go on with God's plan. We need to go on with God's purpose. No? Yan dapat ang dapat nating pinangahawakan. Ha? Sister Alma, salamat sa pag-share. Alberto Ronyo, Almonte, God bless you. Yan po dapat tayo. Nag-regret ka na. Pangalawa, change your mind. Time to change our mind. Time to not allow God to be angry sa aking buhay. Ayoko na siya magalit. Gusto ko na baguhin ang aking sarili. I mean, hindi naman actually tayo nagbabago natin sarili, pero ang Diyos. Pero kailangan lang mag-agree ang ating isipan na mabuhay tayo ayon sa nais ng Diyos. At ang pangatlo po, I decide to go. Tuloy na ako. Wala nang ayawan ito. Tuloy na. Di ba? Saragosa Tifa, salamat, Jonaline Rodas, and Raymond, Pastor Raymond Villamayor Banaag. In other words, I'll keep going on. I want to see God moving in my life. May gagawin siya. Let's meditate on this. Colossians 3:10-17. For you have acquired a new creation. Bago na ang buhay mo which is continually being renewed into the likeness of the one who created you, giving you the full revelation of God. Nag-reveal na ang Diyos sa iyo. Ituloy mo na. Kung tutuusin, wag ka nang mag-quit ng pagsunod. Mag-quit ka lang sa mga negatibong bagay ng buhay mo. Yun ang i-quit natin. No? I-quit natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Yun nasasaktan siya. Kailangan ko nang lumakad, kailangan ko nang dumiretso, kailangan kong makita ang sarili ko na nagre-reveal ang Diyos sa akin at gawin yung tama sa pangalan ng Jesus. Dapat ganon, di ba? Rosemary Bico, God bless you, at Mary Ann Magalong. Ituloy po natin. Ang sabi po ng verse 11, in this new creation of life, your nationality makes you no difference. Or your ethnicity, education, or economy status. They matter nothing, for it is Christ that means everything as He lives in every one of us. Love one another. Matutunan na natin magmahal. Oras na para mahalin natin ang ating mga kaaway. Oras na para mahalin natin ang ating mga kapatiran, pamilya, mahal sa buhay. Oras na para gawin ang tama. Ito na po yung inihiling talaga ng Lord sa atin. Let us love one another. And continue by verse 12, you are always and dear loved by God. Kahapon, sinabi ko po yung salitang beloved of God. You are beloved. No? So robe yourself with the virtues of God, since you have been divinely chosen to be holy. Ang gusto talaga ng Lord sa'yo, maging banal o lumakad na may kabanalan. Panoorin niyo po yung last Sunday kong teaching tungkol dito sa kabanalan. No? Sa magitan ng biyaya ng Diyos, kaya mo lampasan at magawa yung tama sa iyong buhay. No? Salamat sa pag-amen. Ang dami na pala nag-amen dito. Sila Rosemary, si Mary Ann, at salamat din Elizabeth Cultura, kay Ken, salamat Alma de Leon. Ay nako, salamat po. In Jesus' mighty name, more blessings sa inyong lahat. Continue natin. Mary Ann, yan, nag-amen din siya. Wow, grabe, no? Sabi ganon, so robe yourself
with virtues of God. Yung virtues ng Diyos ang makita sa iyo. Since you have been divinely chosen to be holy, be merciful as you endeavor to understand others and be compassionate, showing kindness toward all, be gentle and humble, unoffendable in your patience with others. Huwag kang na-offend sa buhay mo sa pakikipagniig o pakikisama sa iba. Alam natin na mahirap silang kasama, kailangan mo ng maraming pagtitiis, pero kaya yan kapag tayo nagtiwala at sinamahan tayo ng Diyos. Hindi naman tayo iniiwan no? At verse 13, tolerate the weakness of those in the family of faith. Hayaan mo lang, may mga mahihina, pero hindi ikaw yung mahina, di ba? At forgiving one another, matuto tayo magpatawad, huwag na tayo maghintay kung patatawarin tayo na magpatawad. Ayan, Pastor Joe, Nicolas Lontok, Jazz Alpora, Jasmine, God bless you. At ano sabi ron? Forgiving one another in the same way you have been graciously forgiven by Jesus Christ. If you find fault with someone, release this same gift of forgiveness. Kapag may nakita kang pagkakamali ng iba, matuto ka pa rin magpatawad. Maganda po ang nagpapatawad kasi nakakaalis siya ng sama ng loob. At kapag nawala ang sama ng loob, wala rin sakit ng puso. Verse 14, for love is the supreme and must flow through each of these virtues. Love becomes the mark of true maturity. Ang tunay na maturity, matuto at marunong tayo magmahal. Verse 15, let your heart be always guided by the peace of the Anointed One. Whoa, hallelujah. Who called you to peace as part of His one body and always be thankful. Ituloy po natin. Ayan, last 2 verse na lang po tayo. Let the word of Christ live in you richly. Laging mag-meditate ng Word of God. Ang laki pong nagagawa niyan sa buhay natin. Bumati na tayo, Jennifer Suarez and Rebecca Manalo. More blessings sa iyo. Hallelujah. Flooding you with all wisdom. Apply the scriptures in your as you teach and instruct one another with these psalms and with festive praises and with prophetic song given to you simultaneously by the Spirit. So, sing to God with all your heart. Buong puso mo, umawit ka sa Panginoon. Kahit wala sa tono yan, alam na ni Lord yan, naintindihan niya. Last verse, let every activity of your lives, eto na, no, nag-quit na ako sa mga negatibo ng buhay ko. Balikan nga natin yung kinwit natin yan. Ha? Balikan ko lang, ano. Ano yung mga kinwit natin? Ito. Hindi dyan na yan. Ayan. Saan nga ba yun? Oops. Ayan. Sabi niya, sexual impurity, yan. Desires for forbidden things, including desires of wealth. Ayan. Hindi naman masama ang yumaman, pero masama ay maging idol worship mo ito. At saka yung mouth disease natin. Dapat kinikwit na talaga natin yan. At ang sabi ng Lord sa ating lahat, let every activities of our lives and every word that comes from our lips be drenched with the beauty of our Lord Jesus Christ. Ang bait ng Diyos, ang galing ng Diyos, ang tindi ng ginagawa niya, ang tindi ng kanyang pagmamahal, ang mabuti ang Panginoon, ang dami niyang ginagawang matitinding bagay, ang katapatan niya, ang presensya niya, wow, grabe si Lord, no? And bring your constant praise to the Lord, no? The Father, because of what Christ has done for you. Ang daming ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay ko. Dapat lagi mong naaalala yan. Sabi ni Sister Lerma Racasa, ang sarap ng pakiramdam ng nagpapatawad. Totoo yan eh. Ang sarap. Si Shenet, ayan, God bless you, Shenet. Ayan, ang dami niya. Si Mario Enriquez at si Shenet Macaraig. Salamat. Alam niyo, sa totoo lang ay tayong lahat talaga ay tinawag ng Diyos. Si Jaila Jolazo. Kahapon may kausap ako. Salamat sa pagpalakpak sa Panginoon, Rosemary Bico. May kausap ako ng mga tao. At sabi ko sa kanila, huwag natin sayangin yung panahon. Hindi naman tayo patanda. Hindi ba? Huwag naman patanda. Hindi tayo pabata. Nagkakaedad tayo. Please, ingatan na natin ang ating sarili. Let's move on to the real life that Christ wants us to be. Huwag mong tingnan ng weakness mo dahil hindi naman talaga tayo naging malakas kundi sa magitan lamang ng biyaya ng Diyos. Kaya tayo naging malakas.
Hayaan niyo ang pagpapala ng Diyos dumaloy sa buhay natin. Hayaan niyo makilala natin ang Diyos sa ating buhay na binago niya. Ang dami pang mga, katulad sinabi ni Albert Ronyo, ano sabi niya kanina, no? Sabi niya kanina ay, the best is yet to come. Almonte, si Albert Almonte. Papunta tayo sa best Hindi tayo papunta sa pagkabulok. Ang buhay natin ay maraming inianda ang Diyos. Ang dami niyang gustong gawin. Huwag na tayo mag-isip kung tayo sinakta ng ibang tao, kung may ginawa silang hindi maganda. Ang dapat natin gawin, madali tayo magpatawad, madali tayo makalimot sa nakaraan. Kasi ang nakaraan, pag ito'y lagi nabubuhay sa atin, lalo tayong sinisira ito. Magtiwala tayo ng gusto sa Panginoon. Ang dami niya pong plano. Ang dami niya pang gagawin. Napakabuti po ng Diyos nating buhay. At napakaganda po ng kanyang gustong gawin sa ating lahat. Ayan. Batiin ko lang po yung mga kapatid natin. Si Meds Cabio, God bless you. Vina Kibuyon o Kibuyen. Yan. Hallelujah. Sa totoo lang, let's move on. Quit the negative part ng life mo. Ano yun? Yung mga impurities, quit na tayo dyan. Yung loving for wealth, which nauuwi sa idol worship, quit na tayo dyan. Tapos, yung pong mouth disease, yung mga pagmumura at kung ano pa, i-quit na natin yan. At kung pag-curse sa ibang tao, i-quit na natin lahat yan. Tigil na lahat yan. Alam mo may plano ang Diyos. Kailangan ang lumalabas sa labi mo yung mga bagay na hindi masakit sa tenga ng ating Panginoon. At magpatuloy tayong mag-release ng blessing kahit kanino. Ayan, hallelujah. Kahit kanino. Ako, salamat Jen. Si Jen nagtanim at si Shenet, sabi niya, pagpapatawad magpatawad ka para pinalaya mo ang sarili mo at ang taong nanakit sa iyo. Wow, grabe. Dalawang kalayaan pala yan pag nagpatawad ka mula sa iyo at yung ibang tao. Oh, di ba? Jennifer Ramos, nagpasalamat sa Lord. Mary Ann ay napahaleluya. Si Vina Kibuyen. Oh, talagang napapuri sa Panginoon. Ramon Hernandez, God bless you. Ang dami pong ginagawa pa ang Diyos sa ating mga buhay. Ang dami niya pang nais ipakita sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyo. Tayo po'y manalangin at panalangin po natin lahat ng Sunday services sa Pilipinas. Lord, ang lahat po ng Sunday services ng J1 at iba't ibang churches, God, anoint it. Ito po yung mensaheng kailangan namin. Masyado po, Panginoon, binugbog na kami ng napakaraming mga negatibong pangyayari sa Pilipinas. Ang kailangan po ng mga Kristiyano ngayon makarinig ng magandang salita ng Diyos at magpatuloy at i-quit na po yung mga ganyan, mga political way at ang tignan nila, Panginoon, yung nais gawin mo sa Pilipinas. Hindi po namin iniiba ang istorya at iniiba ang aming pananaw. Ang pananaw ko po, Panginoon, by the grace of God, gagamitin mo pa rin ang Pilipinas for your glory alone. At higit sa lahat, may matindi pong revival na mangyayari. God, in Jesus' mighty name, sa lahat po ng pagkukuha ng pagkakamali, patawarin po ang aming bansa sa korupsyon. Patawarin mo ang bansa sa drug addiction. Patawarin mo ang bansa sa pagpatay, sa pagkaguluhan, sa pagnanakaw. Sa lahat po ng mga area na negatibong nagaganap sa Pilipinas, linisin at patawarin mo po ang bansa at kumilos ka po, Panginoon. Maranasan namin ang tunay na pagkakaisa. Lord, lahat po ng may mensahe ng mga Kristiyano, O Lord, ang mga pastors ay patungkol po sa iyong kabutihan, kabaitan, sa pagkilos mo, pagsama mo sa aming lahat. I release the power of God upon each one of them as you declare, Lord, na sinasamahan mo kami dahil ikaw ang siyang kumikilos. Lord, release more anointing. Pagpunta mo namin sa church, isang matinding praise and worship, isang matinding preaching, isang matinding pagkilos mo ang mararanasan ng bawat isa. Thank you, Father God. Hanggang bukas sa iba't iba pang bansa, marami ka pang gagawin. As you bless these people na nag-join sa araw na ito, i-bless mo ang kanilang mga buhay. I release upon them, Lord, your great mercy, power, presence upon each one, Lord. Ibang klase kang Diyos. May gagawin ka, may mangyaring matindi, walang masasayang na oras, and we want to glorify you always. Lord, release your blessing not only to them but also to their family, loved ones, lahat po ng mahal-mahal nila sa buhay. Salamat po ng marami, Ama, sa iyo pong papurit, pasalamat ko tiyan sa pangalan ng Jesus.
Amen and amen. Ayan, maaari pong bukas ay hindi po ako makapag-online dahil alas 6 po dito ng gabi, bali alas 6 ng umaga dyan, ang gawain, baka matapos ng alas 8, or pwede pong i-live ko yung aking preaching at makatulong din po sa iba kahit po ito'y basic teaching. Please pray for me here sa GA1 Quebec na bubuksan. Ang grand opening po ay sa katapusan po ng month na ito. Please do pray for me sa lahat po ng area, sa lahat ng part po ng gagawin ng Diyos. Naniniwala akong sasamahan ako ng Diyos dito. Naniniwala ako may matinding gagawin ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat natin, Panginoon. Magandang umaga at ang kalakasan ng Diyos ay sumainyo. Minsan pa sabihin ko po, ito po si Doc Jing Abad ng JA1 Canada. At minsan pa sabihin ko, mahal na mahal ko po kayo sa Panginoon. God bless po. Amen and amen.